So, yun. And, katulad nung sinabi ko doon sa aking kwento, meron akong kwento about doon sa tindera ng Saba at doon sa babaeng nakakotse. Okay? Ang kwento, yung babaeng nakakotse, sosyal, may pangalan. Okay? Dumaan sa Commonwealth Market. Sabi niya sa kanyang amiga, may kasakay siyang amiga, daan tayo sa palengke, sabi niya, bili tayo doon sa ng saging. Sabi nung amiga niya, bakit hindi ka sa SM o sa supermarket bumili? Sabi nung driver na babae, kayong humusga kung talagang mabait to. Sabi nung babae, hindi, dito tayo bibili sa palengke kasi makakatulong tayo doon sa maliliit. Makakatulong tayo doon sa maliliit na tindera. Yun ang sabi. So, instead, bagay ba sa akin to? O eto, mag-Wimbledon ako ngayon eh. Bakit isa pa sa? Parang ano ko eh. Bakit pa naman? Yan. Ayan, ito. Mag-Wimbledon muna ako. Ayan. Okay. Alright. So, ang nangyari, dumaan sila doon sa bangketa. Tingnan niyo mabuti yung kwento, kung itong babae talaga makatao o nagmamakamakatauhan lang. Sabi niya, Nanang, magkano huyang Saba? Sabi nung matanda, 2 piso isa. Ate, ma'am. Sabi nung driver, nung bibili, 150 na lang, bibiling ko 100 o kaya bibiling ko lahat yan. Ilang piraso ba yan? 100 piraso. 150 na lang, 150. Kung hindi, kung ayaw mo, alis na ako. Sabi naman ng matandang babae, wala pa akong benta at saka tutubo na ako ng 25 centavos dun sa 1.50. Pumayag na yung matandang babae. Binayaran na sa madalit sabi, kinuha niya na yung saging, yung Saba, nilagay na doon sa kotse, umalis na sila. Pagdating ng kotse sa Makati, nakita niya yung isang kaibigan nila na babae. Pumasok sila sa restaurant, mamahaling restaurant. Kumain sila. Ang halaga ng kinain nila, 1,200. Sosyal eh. Hindi pa inubos yung pagkain, mga konti lang yung nabawas. Binigay na ngayon yung bill nung manager at nung waiter. 1,200. Nagbigay siya ng 2,000. May sukling 800. Ang sabi niya doon, keep the change. Sabi nung manager at saka nung waiter, wow, mayaman to si ma'am, si ganito yan. Oo, mabait talaga yan. Napakayaman yan. Tignan mo, super galante. 1,200 lang yung kinain, 800 yung tip. Ito kasi yung katanungan ko dyan. Why people, especially yung mga malalaking vlogger, why they are giving generosity to those people who does not really need their generosity? Yes. At hindi nila pinapansin o binagbibigyan ng pansin. Nakuha mo, bakit? Hindi naman kailangan ng manager ng hotel yung 800 niya. Oo. Di ba? Tapos doon sa maliliit, tumawad siya. Nakita mo yung nakita mo yung hypocrisy at pines. Nakita mo? So, yun yung sinasabi ko. Kaya kung minsan, makikita nyo, maraming vlogger na mas nagbibigay sila ng focus dun sa, nagiging generous sila dun sa taong hindi naman kailangan ng generosity nila. Bakit? Ika nga walang papuri doon. Hindi sila sisikap doon. Pero ang tanong ko, sa tingin mo kaaya-aya sa Diyos yung ginawa mo?